Hi everyone! Welcome back to our vlog. So it's me again, Mindy, and my wife. Joyce. Yes, and today may maganda tayong topic. So pag-usapan natin kung paano nga ba kami nakakuha ng bahay, yung aming first home dito sa Canada after 4 years of living here and 2 months after we got our permanent residency. Konting background lang. Dumating kami dito sa Calgary noong August 2021. Ako bilang isang international student, kasama ko yung aking dalawang anak at saka si Mindy as my open work permit. After 4 years ng pakikipagsapalaran, ayun, nakuha naman namin yung aming pinakaasam na matamis na oo ni Canada. Ang tanong, bakit nga ba kami nagdesisyon na kumuha ng bahay dito sa Calgary, dito sa Canada? Bakit nga ba? Siyempre, isa sa mga goal namin nung pumunta kami dito, bukod sa makuha namin yung PR nga, yung permanent residency, is magkaroon din ng sariling bahay namin. Kasi mahirap umupa, at the same time, yung iniuupa mo is patapon lang lahat. Bayad ka ng bayad, pero walang pinupuntahan. So, why not magbayad ka and at the same time, nag-earn ka na rin ng equity para sa sarili mong property. Kasi ang mahirap sa pag-upa, hindi mo malaman kung baka ibenta na ng may-ari or nag-iba na yung patakaran, tumaas na yung yung upa, tas hindi mo na kaya. So, lilipat at lilipat ka, which is napakahirap maglipat. Alam na alam ng mga mga kaibigan natin dito, yung paglilipat talaga, isa sa pinaka-challenging, struggle talaga siya. Okay. Paano ba namin pinaghandaan yung pagbili ng bahay? Kailan ba tayo nagsimulang mag-ipon para sa bahay? Kailan ba? Simula nang nagkatrabaho kami, dumating kami at nagkatrabaho, syempre yung pag-ipon, sisimulan mo na talaga yan. Kasi hindi natin alam pang natin dito. Pagdating namin dito at nagkaroon kami ng trabaho, yun na kagad ang ginagawa namin. Nag-iipon kami na nag-iipon. Hanggang sa nakumpleto namin yung tuition fee. And then hanggang sa nagtuloy-tuloy na, ipon. But during that time, kumbaga, hindi yung pag-iipon mo, hindi directly, para sa bahay to. No. Hindi. Kasi nga, hindi mo naman sigurado kung mapi-PR ka. Walang kasiguraduhan ang pagpunta dito. Kagaya ng mga napapanood ng iba na, mapi-PR ka dahil may pathway. Walang kasiguraduhan. Ang ginawa lang namin is, nag-ipon kami, at the same time, kung ma-PR kami, yun ang magiging plano namin. Kung hindi man, at least may pera kaming maiuuwi sa Pilipinas na pagsisimulaan. Yun ang dahilan. Yeah. Tapos only in 2024, doon namin pinag-aralan at naisip namin yung pagbubukas ng first home savings account. Ito, meron kang video na ginawa dati tungkol dyan. Kung tungkol ba sa ano ba yung first home savings account, paano ito makakatulong sa amin, anong benefits na makukuha natin, na-explain ko yun dyan. So yun, naisipan namin yun na talaga yung savings na directly para sa bahay. Pero double purpose yun. Double purpose. Kasi ang reason naman namin is, kung ma-PR, para sa bahay. Kung hindi ma-PR, withdrawable yung amount na inilagay namin doon. Which is, kakaltasan lang siya ng tax amount appropriate kung magkano yung naihulog mo. So, at the same time, kumikita yung pera. Kasi para siyang time deposit. Parang time deposit. Oo. Inilalagay mo yung pera doon. At the same time, kumikita siya. Investment. Investment. Na hindi mo namamalayan. Na kung ikaw man ay hindi ma-PR at gusto na naming umuwi dahil kailangan nang umuwi, mawi-withdraw namin siya anytime kasi yun yung condition doon sa kinuha naming account. Bale, nung nakipag-usap kami sa bangko, yun talaga ang in-open up namin. Sabi namin, right now, hindi pa kami permanent resident. But, kaya wala kaming masabing time kung kailan nyo babala kumuha ng bahay. As soon as possible, gusto namin kumuha ng bahay. Kaya nga lang, we can't kasi nga, hindi pa naman kami permanent resident. Although, kapag yung mga malalakas mag-take ng risk, pwede ka naman talagang kumuha kahit hindi ka pa PR. Nung work permit na kami pareho, eligible na kami to get a house, tama a mortgage. Mo. Ang inisip lang namin is, ayaw namin ang hassle. Kasi nga, kung hindi ka ma-PR, isa mo pang iintindihan paano mo ibebenta. Hindi naman ganun kadali magbenta. At the same time, lahat ng pera mo mapapasok doon. So, uuwi kang, hindi mo alam kung paano mo ipoproseso, di ba? So, mas mabuti na yung, intay na lang namin kung kailangan. Sigurado na.
kumbaga pwede naman sa temporary residence pwede. dito. Yun nga lang, hindi lang kami ganun kalakas na risk taker. At parang ang hirap isipin kung paano mangyayari kung sakaling uuwi ka tapos may property ka, paano bang pagbebenta, ganito, ganyan. So hindi na namin inisip na mag-risk ng ganun. Kaya inintay na lang muna namin na maging parang kahit paano ng mga panahon medyo may linaw naman may na linaw na. May Kasi, linaw na. January ng 2025, na-receive na namin yung AOR. Sabi na, pag meron ka na ma-extend mo na yung work permit mo. So, kumbaga unti-unti, as time goes by, lumalakas na yung loob namin eh. Pero hindi pa rin talaga kami decided. Ayaw namin isugal talaga yung meron kami kasi nga hindi mo nga masabi. Nung pumunta kami bangko, ang talagang tinanong namin, gusto namin mag-open ng account na anytime pwede namin makuha. Kasi mahirap yung naka-lock up siya na hindi mo siya pwedeng magalaw. Mahirap yun, di ba? So, kaya yun ang in-offer sa atin. So, yun. Minax out namin yung aming allowable amount for a year doon sa aming first home savings account. Kasi nga, malaking bagay din yun na makakatulong sa inyo sa pag-file ng tax. So, usapang credit score. Paano ba yung sinabi, paano ipin-repair yung credit score natin para natin pinaganda? Oo. Konting history lang. Takot kaming mangutang nung nasa Pilipinas kami. Kami kasi hindi makatulog pag may utang. Ito na lang, hindi kami nagkaroon ng credit card nung nasa Pilipinas kami. Nagkaroon tayo ng credit card nung malapit na tayo magproseso, binigyan tayo ng BPI. Kasi nga kailangan din natin. Kailangan din namin para maka-purchase ng mga So, ginrab namin yon. Tapos pagdating dito, yun pala, buhay credit. Buhay utang pala buhay dito. utang. So, nabibuild ang credit score pag simula mo pa lang na dumating dito sa Canada at nag-open ka ng bank account. Pero dapat marunong ka. Kailangan mo lang i-manage. Kasi ang naging technique namin dalawa, ito lang ang advice namin na konti about tips para gumanda yung credit score is kung 1,000 ang credit limit mo, ang ini-spend lang namin is 300. And at the same time, kung halimbawa nag-over kami doon, halimbawa sa 1,000, nagastos namin is 500 kasi mahal yung pinurchase namin. Babayaran ko kagad yon kahit hindi pa nagkaroon ng bill statement. Kahit wala pang statement. Ang mini-make sure ko lang is yung amount bago magkaroon ng bill statement is just 30%. 30% of the credit limit. Credit limit. Sa next step, getting a mortgage pre-approval. So, dito na magkakaalaman guys, dito na papasok yung mga credit score na yan. Kung hindi maganda ang credit mo, dito na magkakaalaman talaga. Kasi i-check nila lahat ng mga lahat ng pumapasok na pera sa'yo, and how you spend, and may credit check. Hard credit check. Yeah. Around May, nakabigyan na kami ng final decision sa aming PR. So, parang lumakas na yung loob namin na sige, tara na, kesa tingin tayo ng tingin ng bahay na hindi naman natin alam kung ma-approve ba tayo dyan o hindi. Maakit ka lang ba? Kasi pag may mga open house, minsan pinapasok namin. Marami namin napuntahan. Kahit di namin alam kung magkano value nung bahay na yun. Sinisilip lang namin. Magkaroon pa ng idea. Around May, nabigyan na kami ng final decision. So, kumbaga lumakas na talaga yung loob namin na magpa-pre-approve. So, tumawag kami, kumunta kami doon sa kaibigan namin na si Edwin Yumol. I-follow niyo. Shout out, Edwin. Edwin Indayan. Hi, of Dre's Canada Vlog. So, siyang aming mortgage broker. Oo, kasi siya ang assistant ni Jillian Cortez ng Quantum Mortgage. Yan. So, doon kami nagpa-pre-approve. That was June 21, 2025. And then, nag-reach out nga kami sa kanya na kung pwede bang makapagpa-process na kami. So, meron ba kaming basis kung hanggang saan lang ba talagang pwede namin siliping bahay? Kasi minsan maaakit ka, tas pala naman ma-disappoint ka lang, hindi mo naman pala pwedeng kuhanin. Maglaway ka lang. Tingin-tingin lang. Pero noong mga time na yun, hindi pa naman talaga namin balak na kumuha ng bahay. Kasi nakakontrata kami back then ay nakakontrata pa kami sa basement. And ang nun April pa ang tapos sa contract namin. Kare-renew lang kasi namin. Ang end of April ang aming end of contract. So nag-renew kami ulit ng May, and then June nga. May, hindi namin in-expect na magkakaroon kami ng final decision. Kung alam lang ba namin, edi sana noon pa lang nakapag-process na kami. Pero dahil takot nga kaming sumugal, hindi talaga namin pinlano yon. Tapos, nagkaroon naman ngayon ng hindi inaasahang pangyayari. Kasi noong July 1, ay napansin namin
na ni-report namin sa property management namin na meron kaming problema sa basement. At ito nga yung molds. Kung saan talagang malala na siya, kaya ni-report namin. At sabi namin parang hindi kaya ito na yung sign na baka kailangan nating kumuha ng bahay na lilipatan. Natakot din kami kasi syempre nakakontrata. Ayaw rin naman naming masira doon. At lagi kami advance magbayad ng payment. Wala silang problema sa amin pagdating sa payment. Ang naging problema lang is yun nga, talagang kailangan nang ma-vacate yung area. Kaya, ayun na rin. Naging desisyon namin is maghanap na. Hindi naman din kami nahirapan makipag-communicate sa property management namin. Napaka-ayos din ng aming property management. Dahil based naman din talaga sa tenancy, sa legality. Kung hindi ma-provide ng landlord yung yung livable na bahay, talagang may karapatan kang tapusin yung contract na wala kang babayaran. Oo, kasi may penalty. Yun ang inaalala namin. Kaya ayaw din namin umalis kasi tapusin ng contract. Nung after namin mareklamo, sinabi namin ganito ganyan, hindi naman din sila hindi naman kami pinahirapan na pinayagan na nila kaming tapusin yung contract without penalty. Nabawi namin yung buong deposit with interest. With interest pa. Yeah, with interest. Kasi parang tumutubo while they're keeping the money. July 2, after na-encounter namin yung problem dun sa tinitirhan namin, July 2, na-receive naman namin yung aming pre-approval. Ilang araw after nung kinausap natin si Edwin? June 21, 2 weeks. 2 weeks? Oo, nun sa 2 weeks na yun guys, nga pala doon, ipinasa namin lahat, pay stub namin, certificate of employment namin, yung mga ganon, di ba? Hiningi lahat ni Edwin yun. COE, pay stub, T4. Yun. So, yun yung basis, no? Ng pag-pre-approve sa'yo. And then, July 7, yung aming pinakihintay na PR, dumating na. So, talagang, ayun. Sunod-sunod na, na biyaya, kumbaga. Oo. Sabi namin, eto na talaga. Eto na yung right timing para sa amin. And then, ayun na. Naghanap na kami. Nagtanong kami kay Edwin. Nagpatulong na rin kami na magkaroon ng Realtor. And then dito namin na-meet si Alain Alviar of EXP Realty ng Blast Group. Blast Group. So dahil nga wala naman kaming kilala rito at si Edwin trusted na namin dahil kaibigan namin. So sabi namin, ikaw na rin magbigay sa amin ng ng trusted na natin diyan na contact ng mga realtor. So mula nung ma-contact namin si Alain at nakapag-meet up kami once sa South Center, na-meet up namin siya. Nag-book na kami ng lahat ng lugar na gusto naming masilip. So binigay namin sa kanya, binigyan niya kami ng freedom of choice. Kung saang area, anong bahay, binigay lang namin sa kanya lahat ng location. So, nakita namin lahat yan sa Realtor.ca. Doon kami naghanap. Sinend namin lahat sa kanya ng gusto namin. Ibinook niya kami. And at the same time, meron din siyang mga sinasuggest sa amin na pinuntahan din namin. So, hindi lang, makikita nyo dun sa house hunting videos namin. So, isang tip lang, mga kababayan, kapag umanap kayo ng realtor, huwag kayong magsa-sign up or pipirma ng kontrata doon sa mga makikita nyo naman kaagad kung anong klase sila, kung gusto ba nila. Kasi meron ako mga narinig na stories na meron mga realtor na ipinipilit yung mga listing nila o yung mga bahay na gusto nila. Na hindi gusto at wala silang pakialam doon sa gusto mo. Noon sa experience namin, it's the opposite. Gusto nyo sa amin lahat manggagaling, ano yung gusto nyo, anong lugar, anong bahay. And then we'll check it. Tapos pumirma lang kami ng contract sa kanya. At the end, noong nagkatapos na lahat, as in final na. Nasamahan na niya kami sa lahat. Nagpirmahan na kami ng seller, ng saka pa lang siya nagpapirma ng parang contract. Kasi binibigyan niya pa rin kami ng kalayaan na kung meron pa kaming ibang realtor, why not? Doon mo makikita ang mabubuting realtor. That if you think you are not satisfied with their service, you can leave anytime. Hanap ka ng ibang realtor. Ganun sila. Ganon si Alain. Yun, tapos yun na. Halos 1 buwan at kalahati yung house hunting natin. 1 buwan? Oo, maiksi lang ha. Kung tutuusin para sa iba is napakaiksi nun. Wala sa tagal, wala sa dami kundi kung anong naramdaman mo at kung para sa'yo na ba talaga. Ang check. Yung mga, lahat, di ba? Yung most sa mga isa lang ang hindi na-check sa gusto namin. Yun lang yung garage. All in all, everything is pero sabi nga nila kasi nga, hindi mo naman makukuha sa lahat ng gusto mo doon sa isang property. Especially kung hindi ka naman maraming budget hindi naman malaki ang budget natin no? Tight lang din naman ang budget natin. Tiyaga at pasensya din sa paghahanap. Kasi nga, iba-iba ng karakteristik ang bawat bahay na nabibisita mo
So, yung meron kang nagustuhan doon sa isa na hindi mo nagustuhan dito. Kagaya nung isa namin nagustuhan na malayo ang school, hindi naman appropriate kasi may mga bata kami. So, yun ang prioritize namin yung school ng mga bata talaga, yung accessible. So, yun nga, after isang buwan at kalahating paghahanap, nakita na namin yung aming napusuang bahay. Ito nga, yun. Ito yun! Bago pa na-accept noong August 11 ang aming offer, nagkailang balik din yun. Counter, di ba? Oo, nag-counter offer. Kasi nung unang offer namin, as in talagang, syempre, baka makakatawad ka ng malaki. Tumawad talaga kami ng malaki, yung realtor namin. And then, ang sabi, hindi kaya. Fix daw sila dun sa price na nakalagay nila sa posting. So, sabi namin, hindi agad kami nag-respond. Pinalipas namin ng mga kulang 3 days, 5 days. And then, sila yung nag-respond, nag-reach out sa amin. Oh, nga pala, no? Correction lang, hindi kami ha. But itong communication na to, nangyayari in between our realtor and the realtor of the seller. Sila ang talagang nag-uusap dito. Kumbaga, nire-relay lang sa amin and then, yun. So, ganun. Ayun nga. Sabi ko dun sa realtor namin, kung hindi nila ibibigay ng ganito, ilelect ko namin. Kasi parang hindi pa yung para sa amin. Ang gusto namin is makuha namin sa ganitong presyo and then that's okay. Kapag ka hindi, di hindi para sa amin. Then let's find another one. Hindi naman kami nagmamadali. So, ayun. Tumahimik muna kami. Nag-house hunting pa rin. And then all of a sudden, nag-reach out yung realtor ng seller doon sa realtor namin na pumapayag sila dun sa ganong presyo. So, sabi namin, okay, probably para sa atin na nga talaga to kasi binigay na nila yung gusto naming amount. So August 11, offer accepted. Nung tinanggap na nila yung offer namin ng August 11, eto na yung isang kondisyon. Kailangan namin makabayad ng 10,000. At nagkaroon kami ng struggle dito sa pagkuha ng 10,000 na yan. So, yung aming inopen na first home savings account is kailangan na naming ma-withdraw para maibayad dyan dahil wala naman kami ibabayad. Ito, masaklap. Maghuhulog pa rin tayo ng for 2025 at hindi pa natin nagagawa. Oo, kasi hindi naman nga namin akalain na ganong kabilis na makakakuha agad kami ng bahay. So, hindi namin in-expect. Kumbaga parang gusto na natin kuhanin yung FHSA natin ng 2 years. Pero hindi pa natin nahuhulugan yung second year. So, ang naging proseso namin is, pumunta kami ng bangko, nakipag-usap kami, although wala kaming appointment, kailangan magkaroon ng appointment. Kailangan lagi kami appointment. Buti na lang mabait yung aming financial advisor sa Scotiabank na MacLeod. And pinagbigyan kami kahit sobrang busy niya. Thank you so much. And natulungan kaming ihulog yung 2025 namin na another 8,000 for me and 8,000 for her. Oo, kasi yun na nga yung gagamitin talaga namin sa lahat ng processing. Talagang silip namin yan. So, bali meron na kaming tig 16,000 sa both FHSA account namin. Ang problema is, kailangan din namin withdrawin at the same time kasi kailangan nga namin makabayad ng 10,000 doon sa aming down payment. Kumbaga parang yun ay minimum amount na kailangan mo ma-down. Yung ba ay part na ng down payment ng 5%, diba? Doon sa total amount. So, para siyang pwede mo siyang mabawi yung 10,000 kung sakaling aatras ka at hindi nila mabigay yung condition mo. Nang walang bawas. Pero kung once na na-comply na lahat yun, hindi mo na yung mababawi. So, balik tayo dun sa pagkuha namin ng bank draft ng 10,000. Na-struggle kami kasi hindi rin namin nakalain na hindi rin namin pwedeng withdrawin agad kasi nga kahuhulog kailangan pala muna siya ng patulugin mo muna ng 24 hours. 24 hours. So, sabi namin, balik tayo bukas. Balik siya bukas. Hindi pa naman na transfer yung FHSA niya doon sa savings account namin. Sa checking account natin. Oo, sa checking account. So, kailangan pa ulit i-transfer. Isa pa ulit proseso. Ngayon, nagka-problema na naman. Ang sabi sa amin, hindi pwedeng ganun-ganun na lang ang ating proseso. Dumadaan talaga siya sa booking. Kailangan yung i-book. Kailangan natin i-process. Kasi kailangan ng talaga ng advisor na hawak. So, pinagbigyan na naman kami. Kaya maraming salamat talaga sa Scotia at kami ay natulungan talaga sa panahong iyon. Sagara na kasi yun. Kailangan namin may provide yung 10,000.
sabi na nga lang namin, kung ito ay para sa atin, para sa atin. Kung hindi para sa atin ang bahay at mahirapan tayo sa pagproseso, i-let go na natin. Hirap kasi biglaan kasi. Bukod lang talaga doon. Pagkakamali kasi namin yun eh. Hindi namin nakuha niya sa charisma. Nakiusap siya, sabi, kailangan na po kasi tayo, pasensya na po eh. Talagang biglaan, hindi rin namin akalain. So yung pinagbigyan kami, na-settle niya, na ilipat namin sa bangko namin pareho, sa aming checking account, yung aming FHSA, sinara na namin. As in, walang matitira. Kailangan kasi kailangan, pag kukuhanin mo na yung iyong first home, kailangan, isasarado na yung first home savings account. Kailangan lahat ng funds doon, may transfer doon sa mga checking accounts. Whether gagamitin mo na agad ngayon o sa mga susunod pang buwan. The next day, wala na siya masyado naging problema kasi madali na yung pagkuha ng bank draft. Doon na lang yun sa teller. Pasok naman tayo sa home inspection. Wala naman kami kilalang home inspector. So dito, si Alay naman, which is talagang trusted na namin. Nung by that time, nasa kanya na yung trust namin, sabi namin, ikaw na lang din mag-refer sa amin ng home inspector na maasahan natin. Kung sakali na may hindi kami nagustuhan sa bahay na to, pwede pa kaming bumack out. Hindi namin kailangang magbayad agad, no? So pwede pa kaming bumack out. Right away, binook kami ni Alain doon kay Bryce. Sa home inspector. Home inspector, he's really good. August 14, after 3 days na na-accept yung offer. August 14, in-inspect niya tong bahay and marami siyang mga nailista. Meron kasi siyang report na makikita mo online. Tapos inisa-isa dyan lahat, simula sa bubong hanggang pinakailalim ng bahay mo lahat. Pati mga appliances na kasama dito. So yun, in-inspect nga niya and then binigyan niya na kami ng report. Sinabi niya sa amin na okay naman yung bahay. As in, wala namang major problem para ika-worried namin at wag namin bilihin. Pagkatapos ng home inspection, nagbigay na ng mga conditions yung aming realtor doon sa realtor ng seller. So may mga listahan yun na mga dapat nilang i-comply or hindi na namin itutuloy yung pagbili ng bahay. So noong na-send niya na yun, kailangan pirmahan nila, di ba? Okay. So nag-agree na sila, nag-agree na yung seller, iaayos nila or i-replace nila. So from that, after mapirmahan ng seller at napirmahan na rin namin yung condition, yun yung hiningi ng aming lender. So, bumalik kami sa aming mortgage broker para maproseso yung magpapautang sa amin. Katunayan na ma-fix yun at walang malaking damage ang bahay at hindi magkakaroon ng problema in the future. So, ngayon, approved kami, nagkaroon kami ng firm approval which is may magpapautang na sa amin noong August 15. So, ayun nga, noong August 28, nagkaroon kami ng appointment sa aming lawyer. And then, doon na nagpirmahan lahat ng mga pertinent documents na in-related with the buying the house. Dami-daming pirma yun. Pero, kung ikumpara mo dun sa pinirmahan mo dun sa Pilipinas. Pilipinas sa pag-ibig, kakapal. Nun. So, dala ko na yung insurance binder, dala ko yung bank draft ng kabuuan ng down payment para sa bahay. And then, pero on top of that, syempre, meron pa ding mga lawyer fees na kailangan bayaran na almost parang nasa 1,500 Canadian dollars yung binayaran namin sa lawyer. Pinapirmahan na rin sa amin ng lawyer yung conditions kung magkano yung mga kukunin doon sa seller kapag hindi nila na-fulfill yung condition. So, ayan, after ng meet-up namin sa lawyer, naghintay na lang kami ng final walkthrough. So, bali nangyari yung final walkthrough namin noong September 4 ng 7 p.m. the night before ng possession day. Ang purpose talaga ng final walkthrough, kasi checkin namin kung yung mga conditions na sinulat namin, na pinirmahan ng seller, ay na-meet ba? Kumbaga, naayos ba nila yung tumutulong lababo, tumatagas na gripo. Kumbaga, kung naayos nila lahat yon, then we're all good. Diba? At nung nag-check kami, okay naman nalinis naman na yung bahay. Kumbaga, ready na to move in. Kasi nga, the next day, talagang lilipat na kami, September 5. So yun, dahil wala naman yung nakita ang problema and nagawa naman lahat ng conditions namin, so we are all set. September 5, 2025, doon na. Doon na namin nakuha yung aming susi, no? Dream come true, ika nga, dito sa Canada. Out na namin ang araw na yun, September 5, yung inabot na ni Alain. Yung susi namin. Susi ng bahay. Siyempre, picture mo sa susing gano'n. Oo.
Parang, sabi nga niya, parang hindi daw totoo. Hindi siya totoo. makapaniwala. Kasi lahat ng pagod, lahat ng Sakripisyo, paghihintay ng prayers, lahat worth it. As in, yung pagtitiis ng... Never pa kami nakauwi ulit ng Pilipinas. Isang biyahe papunta rito and hindi na kami nakalabas. Hindi na kami nakalabas. But, yeah. Worth it lahat ng yon. Ngayon, officially, meron na kaming matatawag na sariling home talaga. Tahanan namin sa Canada. So, kung susumahin namin, simula nung nabigyan kami ng mortgage pre-approval, which is July 2, 2025, hanggang sa nahawakan namin yung susi ng bahay, that is September 5, 2025. 2 months lang yung tinakbo. August, September. 2 buwan. Then, tinanong din kasi namin yung realtor namin, talaga bang ganun kabilis? Parang nabilisan din kami sa lahat ng pangyayari. Sabi niya, kasi hawak nyo na lahat ng requirements. Ang nagpapatagal kasi minsan is, kapag hiningi ng realtor, ng broker, yung mga documents na isinabit nyo, yung iba hindi agad nakakapasa. So, kagaya kasi ng Certificate of Employment, usually matagal talaga yung nakukuha. At dyan papasok yung ating mga tips for first-time home buyers. Yan. So, syempre, number 1, pagtungtong nyo ng Canada. Ayusin nyo na kagad yung inyong credit score. Kasi, emergency funds. Kasi in the future talaga yan, para sa pagkuha mo ng mga big purchases, kagaya ng bahay, sasakyan, dyan talaga papasok kung maayos ang credit score mo. Yeah. Yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, be prepared with the documents. As much as you can, you have to have the copy of everything. Tapos pagdating naman sa paghanap ng bahay, huwag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali. Pero kung naramdaman nyo nang yun na, yun na. Kumbaga wala namang required na, kailangan maka 10 bahay mahigit, kailangan maka 20 bahay matingnan para maganda ang makuha. Walang ganun eh. Kasi unang-una, yung paghahanap natin ng bahay, depende kasi yan sa sitwasyon natin, ng pamilya natin. 'Di ba? Kung ano yung mga priority natin. Kaya kumbaga kung ano yung ginamit naming way, kung ano yung priority namin, iba naman yun sa inyo eh. So iba-iba tayo talaga. Kung ano yung area na gusto namin, iba yung area na gusto ninyo. Kaya talaga dapat alam nyo kung ano yung preferred nyo na area para ma-narrow down niya kung saan kayo kukuha ng bahay. Pagka nakita nyo na yung mga preferred yung area, mag-research kayo about the neighborhood or the community, which is yun ang ginawa niya. Kung maganda nga. Ang ginagawa namin, pinupuntahan namin yung area, tapos nag-round trip kami doon para... Ko lang din kasi yun, napanood ko lang din yun. Parang sa mga napulot ko lang din tips yun na mag-drive around, tingnan nyo gaano kalayo yung mga pamilihan, accessible ba siya sa transportation, magulo ba, traffic ba, ano. Kumbaga ganun, para magka-idea ka, i-feel nyo yung community, kasi meron kaming napuntahan na parang hindi talaga namin nakakatakot. Merong napuntahan kami na malungkot ang feeling namin ng community ng paligid. Diba? Hindi gusto. So hindi namin talaga pinili yung mga ganun. Another one na tip is kumuha ka ng trusted na realtor and mortgage broker. Kasi sila magiging ka-partner mo sa paghanap at sa pagproseso, which is kung... Napakahalaga ng may maayos ka at maasahan at trusted na mga tao na ganyan. Kasi marami ako naririnig ng mga masamang experiences sa ganyan. Fortunately, hindi namin naranasan, di ba, sa kanila. So, aside from that, you have to expect some hidden cost. From your own pocket, kailangan mo ngang magbayad ng inspection at saka ng lawyer's fee. And insurance. Bago mo maproseso ang lahat is, sa lawyer is, kailangan mo ng insurance. So, kukuha ka ng home insurance. Which is mas mahal kaysa sa tenant. So yun lang naman. Sana kahit paano ay meron kayong nakuha sa video namin na to. At sana nagustuhan nyo. Kayo, balak nyo rin bang kumuha ng bahay? Nagbabalak na rin ba kayo? Kung meron kayong mga question na alam din lang namin sagot, i-comment nyo lang hanggat kaya namin. Based sa experience lang namin. Disclaimer lang, no? So everything that we said in this vlog, ito ay based lang sa experience namin. We cannot say this is the right thing to do. Ito yung step by step talaga na proseso. But ito yung pinagdaanan namin. And we just want to share this with you. So, yan lang, di ba? And so, if you like this video, don't forget to hit like and subscribe. Like and subscribe. Share nyo na rin sa mga ibang nagbabalak para meron silang idea, no? Doon sa mga step by step, sa timeline. At
Kung meron mga questions sa proseso ng pagkuha ng bahay, kung napagdaanan din lang naman namin, based sa experience namin, we'll try to answer them. And yun lang. See you in the next vlog. Yeah, thank you for watching and see you. Bye-bye.